Kope muna tayo bago umalis. Teka. Parang malambot. Teka lang. Hala. Oh no. Oh no! Naku. Yari. Ano ba yan? Napabulkanize ko na to 2 beses. Siguro nadali na naman to. Tingin nga. Ayan oh. May mga tusok ng ano. Paano tayo yan aalis? Ito na lang gagamitin ko. Kaso gusto ko to eh. Teka lang. Baklasin muna natin. Meron akong gulong dyan na binili ko pa nung Inside Racing. Papalitan ko na. Yung unahan okay pa naman eh. Ay nako. Let's go. Okay, so ito yung gagamitin kong gulong. Kailan ko pa ito binili? March. Kasi March yung Inside Racing. Ang price nito, nagre-range to ng 2.7 hanggang 2.5 hanggang 2.7 yung normal price. Ito yung Corsa Platinum, Corsa Cross S. And stock size lang ang gagamitin natin. 130 by 70, 13. 13 yung size ng likod. Then yung harap wala pa ako. Pero bumili na ako sa online. Sa Takara Tires, ilalagay ko na lang yung link sa description kung gusto nyo bumili ng mga quality na gulong. Discount ako dito, nabili ko lang ito ng halos almost 1.8 lang sa Inside Racing sa event. Pero ngayon, mapibili nyo to sa online siguro nasa 2,000. Depende sa voucher na magagamit nyo. Ayan. Ito yung gagamitin natin ngayon. Pinag-isipan ko dati kung Beast Tire o mag-i-stock ako o ito. Pero ito kasi yung mas maraming gumagamit doon sa grupo, sa ADB 160 na group. Ito yung mga nakikita ko. So, ito yung ipapalit natin. Ngayon magagamit na natin. Ang odo nga pala ng aking ADB ay 9,702. Ayan. Ito na yung thread niya. Medyo pudpud na talaga sa 10K na takbo. Ito yung stock na Federal Tires ng ADB 160. Ayan o, may crack pa siya dyan o. Hindi ko na siya para ipabulkanize, papalitan na natin siya ng bago since naka 1 year na naman to and almost 10K na yung takbo. So, para sa akin, goods na yan para palitan, para safe na rin pag binibiyahe. Let's go. Ang gagawin ko, babaklasin ko na lang yung gulong, then dadalhin ko sa vulcanizing, gamit itong aking MSI. Merong malapit na vulcanizing dito sa amin, almost 500 meters lang. May machine naman, so doon natin papalitan. Ito ang gamit kong pangbaklas nga pala. Gamit tayo ng 1/2 na torque wrench. Ito yung mga tool set natin, 61 pieces na tool set. Gamitin ko nga rin pala itong ating 46 pieces na tool set. Yan, mahalaga rin yan para sa mga maliliit na bolts. Impact wrench. Kilat yung gamit ko na impact wrench. Gagamitin ko rin yung gloves na kasama ni Kilat. Yan. Para may gloves akong gamit. Kasi nung last, wala akong gloves na ginamit at nagkakasugat yung kamay ko pagka natadali sa mga sharp na objects dun sa motor. Gamit din pala ako ng 1/4 na torque wrench. Okay, so lahat ng mga tools na gagamitin ko, ilalagay ko na lang yung link sa description para kung gusto nyo magkaroon ng sariling tools, pwede nyo i-click yung mga Shopee link sa description below. So unahin muna natin tanggalin tong pinaka pipe niya. Tanggalin muna natin, luluwagan muna natin tong 3 pipe bolts. Ayan, 1, 2, 3 yung sa ilalim. Tapos tatanggalin natin yung nakakabit sa makina. Gamit muna tayo ng impact wrench. Medyo mahaba. Gamit tayo ng extension. Yung bolts ng pipe, ito ay 10 by 60 at yung pinaka head niya ay 14 mm. Hindi ko muna tatanggalin para suporta bago natin tanggalin. Baklasin muna natin yung bolt sa ilalim. Gagamit tayo ng 10 mm. Ito nga pala yung gagamitin ko para maabot mo yung bolt. Extended ko na lang. Then, lagay natin dito.
Counterclockwise nga yung nga pala yung pagbabaklas nito. Yan. Tapos tanggalin mo na ng kamay. Dito kasi hindi ko na tinatanggal tong sensor. Binababa ko na lang to. Kasi tatanggalin ko lang naman yung gulong. Yan. Pero kung gusto niyo tatanggalin ito, gamit kayo ng wrench dito para matanggal to. Ngayon hindi ko na tatanggalin yan. Yan, pwede na natin tanggalin yung mga bolt. Kung confident kayo na hindi masisira yung sa kabitan ng sensor, pwede nyo tanggalin for safety. Pero ako kasi okay na sa akin yan, basta nakakalang lang. Basta wag nyo lang hayaan na mababagsak yung pinaka elbow nya para hindi mahatak yung sensor. Hindi ko na kasi tatanggalin para mabilis tayo. Then ito, babaklasin lang natin ito. Ito, minsan hindi ko na tinatanggal itong mga bolt dito. Sinasama ko na dito. Pero pakita ko na rin sa inyo para paano tanggalin yan. Ito, tatanggalin natin yung shock bolts, caliper, itong rear nut, then itong mga swing arm bolts. Yan, ito tatanggalin din natin to, yung nakakabit dito sa extended na tire hugger. Mahaba to kaysa dun sa stock, nakaka-prevent to para matalsikan, ma-lessen yung talsik ng putik dito sa ilalim ng underneath natin saka sa makina. So gamit din tayo ng 14mm para sa swing arm bolts. Ito na yung sa swing arm bolts. Dito naman sa axle nut, gamit tayo ng 24mm. Kailangan naka-brake yung likod. So yun yung advantage ng brake lock natin. Kahit wala kang katulong, pwede mo siyang i-brake lock dito. So naka-brake lock na yan. So kahit walang nagbe-brake sa likod, hindi na ikot yung likod pag tinanggal natin yung rear nut. Yung hang na rear nut. Ito yung CNC na design. Dito naman sa shock bolt saka sa caliper bolts, gamit tayo ng 12mm lang. Yan. Ito na yung caliper bolts, 8x35mm. Ito naman yung shock bolts. Dito naman sa mga bolt ng rear brake, gamit na lang ako ng 8mm. So lahat yan naka-hang bolts na yan. Pati itong sa may mudguard. Pero kahit hindi na natin tanggalin yung sa mudguard, yung caliper, lagay ko na lang muna dito sa taas. Hindi ko naman siya gagalawin. Then, pwede na natin tanggalin yung swing arm. So, tatanggalin nyo lang itong nakalock sa mudguard. Then, pwede mo nang higitin. So, baklas na natin yung swing arm. Huwag nyo kalimutan yung washer nya sa rear nut. And then, pwede natin baklasin yung gulong. So ayan, nabaklas ko na yung pinaka rear na gulong niya. Pwede na natin dalhin sa vulcanizing shop para mapapalitan ng ating bagong Corsa tire. Let's go! Malapit lang naman yung vulcanizing shop. Sana walang masyadong ginagawa.
kuya. Yan, nilalagyan pa niya ng sapin para safe yung mugs. Dito kasi ako nagpapalit nung gulong ng kotse ko, kaya okay din dito, safe na safe. Ayun yung cycle seal na nilagay ko. Nagmamantsa siya sa loob ng gulong. Ganun lang kadali. Nitrogen pa rin sir? Yes po. Nitrogen yung ginagamit nilang hangin dito. $10.33. Okay. Magkano ba? 120 po. 120. Ito po. Okay na yan, kuya. Okay na. So ayan, mabilis lang yung pagkakakabit ng gulong. Pagdating natin, no, kahit may ginagawa si kuya, inuna agad tayo. Kasi nga, nakita niya, alam niya mabilis lang talaga to. So yung nitrogen yung ginagamit nilang hangin doon, nakita nyo naman. Kaya maganda yung hangin na nakalagay dito sa motor natin. Hindi yung normal na galing lang sa compressor. Ayan na, ito na yung ating Corsa Cross na rear tire. So bakit nga ba nitrogen yung pinapalagay natin na hangin? Anong advantage nito kumpara dun sa regular na tire pressure na galing sa compressor? So mas tumatagal yung lifespan ng gulong kapag naka-nitrogen ka. Yung stability niya at saka longevity ng gulong, yun yung magiging pinaka-advantage ng nitrogen. So lalagay ko na lang din yung link ng information dito tungkol sa paggamit ng nitrogen sa gulong. Yan, ito rin yung pinaka-guide nyo para in case magpapahangin kayo o magpapapalit kayo ng gulong, mas recommended yung nitrogen yung gamitin nyo. So tara, kabit na natin. So yan, nalinis ko na kahit papaano. Wala rin kasi akong steel brush ngayon, kaya hindi ko na matanggal yung mga kapit na dumi. Pero at least nalinis ko kahit papaano. Na-brush natin para konting linis lang bago natin ikabit yung gulong. Angat muna natin to. Yan, ganyan yung orientation nya. Kabit na natin tong swing arm. So yung swing arm, ito na talaga yung linis na magagawa ko. Kaya yung iba, pinapa-powder coat to para madali lang linisin. Kasi dito nakakapit talaga yung dumi. Ayan o. So kahit anong linis, kahit anong brush, hindi na matanggal. Kailangan ibabap mo pa para matanggal yung dumi. So yung iba, pinapa-powder coat to. Meron ding aftermarket nito na CNC. Medyo pricey nga lang, nasa 7,000 to 8,000 pesos. Ngayon nga lang CNC na siya. So madali na siyang linisin, saka iba yung style, mas maporma, may iba't ibang kulay yun. Nalagay ko na lang din yung link sa description kung gusto niyo magpabudol. Pasok natin tong mudguard.
Lagay muna natin yung shock bolt. Ito yung shock bolt niya. Then, huwag nyo kalimutan yung washer bago nyo ilagay yung axle nut. Kahit anong orientation yan. Lagay natin yung axle nut. Yan. May mga link ako ng mga hang bolts kung gusto nyo palitan ng hang. Meron tong gold, white gold, tsaka titanium. Lagay naman natin tong caliper. Kapag nag-lock yun, pwede nyo namang sungkitin yan. Flower type. Ito 6x10 lang tong gamit ko dito na bolt sa cable hose holder. So dito same lang din ng size 6x10. Magkaka-size tong apat na to. Nilagyan ko lang ng hang na washer to. White gold din para pantay. Kasi yung stock may washer kasi. Wala kasing hang bolt na may built-in na washer. Tapos lagay natin yung swing arm bolts. Yan, ito yung swing arm bolts. Yan, may kasama siyang washer na dalawa. Hindi ko pa napapalitan to ng hang. Sa pipe, ilalagay muna natin yung pinaka bolts niya pero hindi pa natin hihigpitan kasi ilalagay pa natin yung dalawang bolt sa ilalim. 10mm pala to. Okay na, lagay na natin yung tatlong pipe bolts. So itong pipe bolts, lalagyan ko ng screw glue para hindi basta-basta matatanggal. Konti lang. Gamit tayong torque wrench, gamitan natin ng torque wrench itong mga bolts. Dito sa pipe bolt, ginagamit dito ay 49 Nm. Set natin. Meron ako ditong 1/2 na torque wrench. Ayan, set natin 49 Nm. Higpitan natin. Lagi nyo ihigpitan yung torque wrench nyo bago nyo gamitin. Sabay na rin natin yung swing arm pero hindi ko na nahigpitan yung isa. Hindi ko na ito torque yung sa baba. Gamit na lang ako ng open wrench. Yan, okay na yan. Shock bolts 24 Nm dito sa caliper bolts 13 Nm gamitin natin. Meron ako ditong 1/4 na torque wrench. Set natin ng 13, then higpitan na natin. Okay. Then sa shock bolts 24 Nm. Okay. Dito naman sa kanyang rear nut, gamit tayo ng 118 Nm na torque. Na brake lock na natin. Gamitan natin ng torque. Ginamit ako ng extension kasi masyadong dikit. Yan, ito kasi hindi ko na masyado tino-torque. Normal na higpit na lang kasi okay lang naman yan, hindi naman ganun ka
higpit yan dapat. Pero kung gusto nyong i-torque yan ay nasa 11 yan, pero minsan 10 lang ginagamit ko or 9 na to. Yan, nakabit na natin, pwede na tayong lumarga. Ilalagay ko na lang yung mga link dyan sa description section. Thanks sa panonood and ride safe sa lahat. Peace out.